Habang lumilipas ang mga taon, ay pahigpit na ng pahigpit ang kompetisyon ng mga motorcycle industry sa Pilipinas, at hindi nga natin maipagkakaila na isa ang Yamaha Motorcycle Company na nangunguna pagdating sa best quality, high-tech features at sales ng motorsiklo dito sa Pilipinas. Talagang pumatok sa atin mga Pinoy ang mga small displacement na scooter ng Yamaha, mula Mio Sporty, Mio i, hanggang sa Yamaha Mio Gear 125, very practical kasi itong gamitin dahil bukod sa madali itong i-handle ay matipid pa ito sa gas, at patok din gamitin pang negosyo. Kaya dito talaga nag-focus ang Yamaha sa pag-produce ng small displacement scooter na may wide footboard. Meron na tayong na-feature na ilang 125cc scooter na posibleng ilabas ng Yamaha sa Pilipinas, at idagdag na rin natin sa listahan ang isang 125cc scooter na to. Ito ay ang Yamaha Ray CR125. Ang scooter na to ay para sa makabagong henerasyon natin ngayon, dahil siksik at liglig na ito sa features. Ang scooter na to pala ay isa sa best-selling scooter sa India, at ang dalawang motor na mahigpit din nakakompetensya ng Ray CR125 sa India, ay nasa Pilipinas na rin ngayon, ang Suzuki Bergman Street 125 at ang TVS and Torque 125. Himayin natin kung ano ang nasa scooter na to, at bakit sobrang pumatok ito sa bansang India. Anyway, bago yan ay huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Pakihit na rin ang likes at notification bell icon para lagi tayong updated sa motorcycle news and reviews. Paki-follow na rin ang ating Facebook page. Please support Filipino YouTuber. Thank you. Ang performance ng motor na ito ay hindi nagpapahuli sa ibang 125cc na scooter sa Pilipinas. Meron itong single cylinder, 2 valves, single overhead cam, 4-stroke at ang cooling system ng scooter na ito ay naka-air-cooled. Good news na rin dahil naka-fuel injected na, which means na matipid na ito sa gas. Pagdating naman sa kanyang hetsura ay masasabi nating very unique talaga ang kanyang looks. Dahil sa harap ng kanyang manubila ay mayroong LED position light na tinatawag ng Yamaha na Armored Energy. Ito ay isang concept that represents build like a tank and quick on its feet. Ganito may lalarawan ng Yamaha ang bagong scooter na to. Sabayan mo pa ng napakaangas na visor. Ang kanyang headlight ay naka-LED, dito naman sa kanyang tail light at sa kanyang mga signal lights ay naka-bulb type pa lang. Overall looks ng scooter na to ay mapapansin natin na para siyang Yamaha Mio na may pagka-bulkier tingnan. Maganda din sa mata ang kanyang color combination na nagpadagdag sa kanyang pagiging elegante. When it comes naman sa kanyang performance ay masasabi natin na tatak Yamaha talaga ang makina ng scooter na to, na kayang mag-produce ng maximum power of 8.2 PS at 6,500 revolution per minute. Habang ang kanyang torque naman ay nasa 9.7 Nm of peak torque at 5,000 RPM at syempre powered by Blue Core technology, na kayang mag-perform ng mas malakas sa mas mababang fuel consumption. Matipid talaga sa gas ang scooter na to, dahil na rin sa kanyang Blue Core technology at fuel-injected na feature. Dagdag points ito para sa atin mga Pinoy, dahil mas tinatangkilik natin ang isang motor na matipid sa gas. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity ay hindi ka na malulugi sa scooter na to, dahil mayroon itong malaking tangki with 5.2 liters of fuel capacity. Perfect ito lalo na kung may balak ka na mag-long ride, dahil hindi ka na masyado magpatigil-tigil para magpagas. Pagdating naman sa kanyang fuel consumption ay kaya nitong tumakbo ng 66 km per liter. So napakatipid talaga sa gas ng scooter na to, at ito ang klase ng motor na magugustuhan ng mga Pinoy. Dumako naman tayo sa size ng kanyang tire. Sa harapan ay mayroon itong 90 by 90 with 12 inches mag size. Sa likod naman ay 110 by 90 with 10 inch mag size, at nakatubules na rin ito both sa harap at likod. Braking system ay naka-hydraulic single disc brake sa harap, naka-drum brake naman sa likod, at mayroon itong tinatawag na Unified Braking System o UBS. Ang ginagawa ng UBS ay kung mag-apply ka ng brake sa likod ay may portion na kusa na lang din siyang mag-brake sa harap bilang alalay. Ang purpose po nito ay for safety para sa mga riders. Suspension ay naka-telescopic fork sa harap, unit swing type naman sa likod. Pagdating naman sa kanyang underseat compartment ay mayroon itong wide underseat compartment with 21 liters of capacity at kasya na ang full face helmet. Regarding naman sa kanyang instrument cluster ay sumasabay na sa uso ang scooter na to.
Dahil naka-fully digital instrument cluster, napaka-crystal clear at kompleto ang information na pinapakita. Meron din itong wide footboard na kagaya sa Yamaha Mio. Maganda ito para mas ma-relax ang mga paa mo sa pagmamaneho. And at the same time ay pwede papaglagyan ng mga pinamimiling groceries at mga gulay. Present din sa scooter na to ang features na kung saan hindi mag-start ang motor kapag nakababa ang side stand. Dagdag safety ito para sa mga riders. Starting system ay mayroon itong electric start at kickstart. Isa din sa kagandahan ng motor na to ay mayroon itong features na tinatawag na start and stop, na kusa na mamamatay ang makina kapag nakahinto ng ilang segundo ang motor at kusa na rin itong andar kapag ipihit na muli ang silinyador. Ang purpose po nito ay para makatipid sa gas at syempre bawas na rin sa pollution. Ang taas ng kanyang upuan ay 785 mm. Ground clearance ay 145 mm. May bigat itong 99 kilos. Regarding naman sa kanyang price ay nagkakahalaga ito ng 77,830 Indian rupees at kung i-convert natin ito sa Philippine peso ay nasa 52,600 pesos o mas mahigit pa. Kung may lalabas man ito sa Pilipinas ay posible na ibibilang din ito sa lineup ng Yamaha Mio series dahil sa hetsura at datingan nito na may pagkapareho sa mga Yamaha Mio series. So dito ko natatapusin ang review natin mga ka-Wizard Moto. Don't forget to like and subscribe para lagi tayong updated sa motorcycle news and reviews. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ride safe as always and God bless. New Yamaha Ray CR Street Rally.